Eat Bulaga at It's Showtime TV ratings ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago ang lahat, kamusta kayo? Ako si Mervin at nandito akong muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, umpisahan natin ang TV ratings ng dalawang noontime show. So kahapon ay binahagi natin ang TV ratings para sa araw ng Lunes, July 29. At ngayon naman po ay para sa araw ng 45th anniversary celebration ng longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga, at ito po ay July 30, araw po ng Martes. Tulad ng lagi natin gawin mga kaparokya, mag-recap po tayo sa nagdaang ratings nitong Lunes. According to anti-TVJ page na si Procnoy, ang It's Showtime ay may 7.5% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.4%. So dito, hindi po nila na-meet ang average ratings nila na 8.4% sa It's Showtime at 4% naman po sa Eat Bulaga. Meaning, wala pong nanalo at wala pong natalo. Dahil para sa akin, parehas pong mababa ang ratings nila para sa araw ng Lunes. Disclaimer lang po mga kaparokya, based on my own opinion lang po yan. So, mapunta naman po tayo sa araw ng Martes, July 30. So, dito makikita natin ang It's Showtime ay may 7.3% at ang Eat Bulaga po ay may 4.3%. So, dito ang Eat Bulaga lang ang tanging nakamit or nakakuha ng TV ratings average at ang katapat ay hindi. So, meaning we consider na ang Eat Bulaga ang siyang angat para sa araw ng Martes, July 30. Ito yung 45th anniversary celebration ng noontime show ng Tito Vic and Joey. Hindi na po natin titignan kung ilan ang lamang at sinong lamang dahil hindi talaga mauungusan ng Eat Bulaga ang It's Showtime dahil sa mga advantages nito. Marami kasing nagsasabi wala daw sa network yan. Bakit daw sa pilot episode ng Eat Bulaga sa TV5 ay may 8% silang TV ratings? So mga parokya, sagutin natin yan base sa sarili kong pananaw at sarili kong analysis. Hindi po lahat ng viewers ng Eat Bulaga that time ay hindi nila solid viewers. Some of those ay out of curiosity lang po. Kumbaga, what's new sa Eat Bulaga? Ano ang bago after nitong mahiwalay sa TIP Incorporated at GMA Network? It was about a month silang nawala kaya na-curious halos lahat. Ano-ano ba ang bentahe ng It's Showtime? So pag-usapan natin yung mga parokya. Una yung dami ng TV network. Nung wala sila sa GMA at nasa GTV pa lang ang It's Showtime, ay mataas naman ang nakukuhang ratings ng It's Showtime. Minsan nga natatalo pa nila ang Eat Bulaga. Nung napunta naman po sila sa GMA ay mas tumaas po ang ratings na nakukuha nila kasi nga iba ang lawak ng GMA kesa sa TV5. Plus factor pa yung signal ay hindi kasing lakas ng GMA ang TV5. Pansin naman natin nung nasa GTV pa lang ang It's Showtime, ang Eat Bulaga, yung pa din ang ratings. 3 point something or 4 point something. Meaning yan na talaga ang solid viewers ng Eat Bulaga. Sa viewers naman tayo, yung GMA ay may solid viewers. At alam naman natin na ang It's Showtime produced by ABS-CBN. So di ba may solid viewers ang ABS-CBN at mas malaki ang viewers ng ABS-CBN sa GMA Network. Bakit kanyo? Kung mapapansin nyo mga kaparokya, ang Batang Quiapo hindi matalo-talo ng katapat na programa nito. So kung pinagsama mo ang solid viewers ng GMA at ABS-CBN, mataas talaga yon. Kasi ang Batang Quiapo ay solid ABS-CBN lang po ang nanonood nun. So bakit natatalo ng Batang Quiapo ang katapat na programa na may solid viewers na GMA? At ito pa, yung mga guest, importante din ang guest sa isang programa. Ang It's Showtime, pwede nilang i-guest ang mga kapamilya artist basta walang show sa TV5. At lalong mas pwede nilang paunlakan ang mga kapuso stars unlike sa TV5 kung sino lang ang pwede nilang i-guest sa show nila. Yung mga magpro-promote lang ng kung ano-ano. Limited lang sa Eat Bulaga at limitless
sa It's Showtime. So yun talaga ang dahilan kung bakit naglalagay tayo ng TV ratings average. Ngayon kung disagree kayo, lalo na yung fans ng It's Showtime, wala po akong magagawa doon dahil kung ang Itbulaga man ang nasa katayuan ngayon ng It's Showtime, maglalagay din po tayo ng barrier or TV ratings average. Sa totoo lang mga kaparokya, bumabase na lang ang Itbulaga sa target average ratings nila. Yun ang totoo. So kayo mga parokya, kung may suggest kayo, mapa-Showtime man or Itbulaga tungkol sa sinabi ko, please comment down below. So back to TV ratings tayo. So dito ang GMA ay may 5.4%, ang GTV ay may 0.9%, ang A to Z ay may 0.7%, ang Kapamilya Channel ay 0.4% at ang All TV ay 0. Sa panig naman ng Itbulaga, ang TV5 ay may 4.1% at ang RPTV ay may 0.2%. So halos lahat ng TV station ng It's Showtime ay hindi umabot sa average nila at sa Itbulaga naman tanging RPTV lang. So magkaganon man, ang importante ay na ibibigay nila ang magandang entertainment sa mga viewers nila para mapasaya. Tumulong not only by giving money but also the learnings that we can get to them. Sa mga parokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.